Alam niyo po, during pandemic, napapanood ko tong si Rosemar at ang kanyang asawa na talagang tumutulong sa ating mga kapwa-tao. At hindi lang basta tulong na kaunti ang ibinibigay nila, kundi talagang tulong na masasabi mong malasakit sa kapwa at pagmamahal. Alam nyo, kaya ganun pala itong si Rosemar at ang kanyang asawa na napaka-supportive sa kanya. May sinasabi dito si Rosemar tungkol sa kanyang asawa. Bakit ganun ang ugali ng asawa niya? Napakabait at napaka-supportive. Maigi, panuorin natin mismo si Rosemar, pakinggan natin siya kung ano ba yung sinasabi niya sa kanyang asawa. So samahan niyo po ako habang nagkakape ako. Pakinggan natin si Rosemar. Let's go! So, may nag-comment kasi na ano daw yung dating daan. Tapos nag-comment siya kay Bro Eddie Soriano, kaya pala mabait yung asawa ko daw. Yes guys, dating daan talaga si Nathan, ng aking asawa, and naging Catholic lang talaga siya nung time na bago kami ikasal. Pero nagpalaki sa kanya guys, si Nanay Oni and Tatay Eloy is dating daan. Ayun, existing dating daan pa rin, and lagi silang, ayun, nagdadasal, mga ganyan. And masasabi ko rin talaga na super bait din talaga nilang dalawa. Iba talaga siguro pag dating daan. Kasi alam nyo, syempre yung asawa ko is yun talaga yung pinalakihan niya. And alam nyo, ito pa ha, one time dati, nasa kondo kami nun eh. Tinuruan ako ng aking asawa kung paano daw ang sumamba. Hindi pa kami kasal nun ata. Basta parang, di ko sure ha, di ko lang maalala, ewan ko. Parang lumuhod ata kami nun sa sahig. Tapos parang gumanon. Tapos nagulat ako for the first time na nagdadasal yung aking asawa. Yung ang malalalim yung mga words, iba yung mga words nila. Kasi ako pag nagpe-pray ako gabi-gabi, ganito lang, parang God is great and God is good and we thank you for our food. Tapos yung parang ingatan yung pamilya ko, ganyan, safe lahat, ganyan. Ganun ako, pero sa kanila iba, ang lalim talaga. And ayan nga, kaya pala mabait. And yes, real talk. Kaya siguro mabait yung asawa ko na ang haba ng pasensya sa akin. Kaya, alam mo, never pa nagalit yung asawa ko sa akin. Never pa ako tinaasan ng boses or never pa akong... Sabi nga niya sa akin, Mami, hindi mo ako maririnig kahit kailan na magalit. Parang gumagano siya sa akin. Tapos, nung one time, ako kasi is... Di ba nga binabad trip ako ng January 1? Eh di, nung... time na nilalambing niya ako, medyo masungit-sungit ako. Pero hindi naman super ganun. Tapos sabi niya sa akin, Mami, huwag kang ganyan. Nakakatakot ka naman. Please, huwag kang ganyan. Tigil ka na. Naiiyak kasi ako nun. Sabi niya, tigil ka na, Mami. Please. Nakakatakot ka. Ganun siya ng ganun. 2 times yun nangyari before 2023. Tapos yung isa January 1 nga. Tapos yun yung sinasabi niya, nakakatakot daw ako. Tapos nung tinanong ko siya kung bakit ako nakakatakot, kasi parang anytime daw, iwan ko daw siya sa yung parang taray ko. Pero hindi naman ako mataray. Parang nasanay kasi kami syempre siguro na nagbe-baby talk na parang, Daddy, kamot kita. Yung parang ganun kami. Pero minsan kasi, ayun, narinig niya ako ng seryoso yung boses ko. Parang ganito. Now, which is hindi kami sanay na mag-usap ng ganito. Lagi kaming na-heartburn ako. Lagi kaming, parang pabebetok, ganyan. And yun nga, basta, legit, mabait ang mga dating daan. Yun lang yung masasabi ko. Kung nagustuhan nyo po ang ating content mga Lodi, huwag nyo pong kalimutang i-follow ang akin pong account, ang aking Facebook page po, paki-follow nyo rin po, at paki-subscribe nyo na rin po ang aking munting YouTube channel. Maraming salamat po mga Lodi. Thank you for watching.